Eto si Joel Villanueva, mga kababayan, nag-anunsyo na patay. Nako, akala siguro mga kababayan ni Cayetano ay porket 12 lang ay ginaganon-ganon niya, porket 12 lang ay minamaliit niya itong grupo ng kabila kasi siya pa daw kasi ang Senate President, hindi talaga siya bumababa. Nako, Ma'am Edna, Ragindin, maraming salamat po sa pagpa-member. No, and kay Ma'am Johannes Chang, and kay hello po, and kay Ma'am Rami Luis Trisimo. Ayan, mega love shout out po. So ngayon mga kababayan, eto ipaparinig ko sa inyo kung ano ang sinabi ni Joel na kapag meron daw special session at kung ano yung tama gagawin daw niya. Alam naman po natin kung ano yung ibig sabihin ng tama. Kasi which is yun din ang ginawa ni ni Escudero. Nako mga kababayan, eto pakinggan natin, pro tragis na yan. Eto, GMA News. Ayan na, ito na, mapagpalang araw daw po. Nako, mga kababayan, no? Hindi nadala sa Bible verse. Mga kababayan, si Joel Villanueva hindi nadala sa Bible verse na pautot-utot ni Alan Cayetano. Hindi nadala sa kaya ko kayong tignan mata sa mata. Wala, hindi umipik, hindi kinaya sa Bible verse. Oo, eto, pakinggan natin. May ads lang Brandy Channel, may galap shoutout po sa iyo dyan. Eto. Pagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Tama! Ito po mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, Tama! ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nagugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat ka ng issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? Ayan na! May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post. Nako! Haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nagkukumpugang bato. Nako! Ano man po ang estado ng politika sa bansa, Nako! malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausap. Salamat po, love kita diba. Thank you so much. Panalangin, pag-ayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan. Nako. Lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Nako. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan. Tama! Ang mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa You mga are. galaw ng kaaway laban sa atin. Tama! Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama. Nako. Kahit hindi po ito ang pinakamadali. Na kailangan mong pumili kung ano ang tama kahit hindi po ito ang pinakamadali. So ibig sabihin tatalo na. Alan forevermore. Alan forevermore. So ibig sabihin, no, sa sinabi ni Joel, mga kababayan, kailangan pumili kahit hindi ito madali. So, ibig sabihin, tatalikuran na si Alan forevermore. Alan. Mga kababayan, nako, intindihin yung mabuti yung sinabi ni Joel kailangan nating pumili kahit hindi ito madali. So, ibig sabihin, ayaw na niya. Siyempre, kung doon pa rin siya, hindi yun masasabing hindi madali.
'Di ba? Oo, naku mga kababayan. Siyempre ito si Joel sa totoo lang, kaya po medyo matagal po itong nanahimik si Joel Villanueva kasi nga po mga kababayan ay iniisip niya kung susundin niya ang grupo, lagi niyang pagkatandaan, hindi ang grupo niya ang nagpanalo sa kanya, kundi ang kanyang mga kasamahan sa GIL at ang mga iba pang Pilipinong bumuto sa kanya. Botante ang pakinggan mo, Senator Joel. Huwag si Cayetano, hindi ka tutulungan yan. Alam mo ba ang dami ng galit dyan? Nako, ito, continue natin ha. Mga kababayan ako, ulitin ko ha. Pamilya, sa JIL, at kaisa niyo po sa pananampalataya. Nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Ednara, Hindi Gindin, madali salamat ang ating po. pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Ma'am Lily, hello Higit po. po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos. Tama. At taong bayan. Oo. Dumaraan po tayo ngayon. O, di ba? Ang pananagutan niya ay sa Diyos at sa taong bayan. Tama. Bakit? Hindi ka naman nagiging senador kung hindi ka ibinuto ng tao at mga kasamahan mo sa panalig. Di ba? Hindi ka naman nanalo dahil kay Cayetano eh. Unat sa poll, hindi naman kay kaalyado ni Cayetano. Di ba? Ngayon ka lang naman naging kaalyado niya nung kagipitan na, di ba? Oh. Ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Nako. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Tama. Dulot po ng digmaan sa Middle East. Gawin nyo na ang tama habang maaga pa, Senator Joel. Ginawa na ni Escudero ang part niya. Gawin mo na rin ang part mo. Malay natin, mabubura yung kaso mo. Di ba? Oo, nako. Gawin mo ang nakakabuti. Senator Joel, marami kang botante. Hindi yung alyado mo ang nagpapanalo sa'yo. Hindi si Alan Cayetano. Joel will now have a suitcase. Ayan na naman. Porket babaliktad na, sabihin agad may maleta, putang ina. Tapos na yung delibera ng maleta. Tapos na. Tigil-tigilan nyo na yan mga DDS. Pag nagising na sa katotohanan yung isang politiko, sabihin nyo, nakatanggap ng maleta, putang ina, walang katapusan yung delivery na yan. Walang katapusan, wala nang naniniwala, maleta pa rin. Putang inang yan. Porket babaliktad, sabihin agad nakatanggap ng maleta, tigil-tigilan nyo na yan. Ma'am Arlene Murliano. Tigil-tigilan nyo na yan. Diyos ko. 2022 pa yung delivery ng maleta, si Digong isang utot na lang mamamatay na, hindi pa rin kita post, mga animal. Yung maleta na yan, hanggang sa ngayon, wala pa rin nakukulong. Tangina. Pero yung mga nagbubulgar, di umano, tad-tad ng kaso. Baka mas mauna pa nga nakulong yung witness kaysa sa inakusahan eh. Di ba? Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, ito isipin nyo mabuti ha. Kapag ka may politiko na aayaw sa grupo ni Sara, sabihin agad nila nakatanggap ng maleta. Lagi ninyong pagkatandaan. Yung mga nagsisiwalat sa mali-maletang kwento na yan, mas mauna pang makulong kaysa sa kanilang inakusahan. Tandaan nyo yan, gas-gas na yan. Hindi nga umipik yung paiyak-iyak dun sa harap ng kabaong eh. Ang sabi, patay na ang demokrasya. Anong ginawa nila? Di ba demokrasya yun? Malaya sila dyan nagburol-burol sa humihinga. Yung isang babae, Lord, you're my Lord, you're my man, I swear, Diyos ko Lord, gumaganon. Naalala nyo, yun yung tatlong babae na sumisigaw at nagsabi kay First Lady Lisa, butod-butod, bumaba ka dyan, Marcos, yung kinulong si Kibuloy, yun. Ay, nako, Diyos ko, mga kababayan, tigil-tigilan nyo yung mali-maleta na yan. Continue. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar. Tama. Lalo pa pong nagpapahi. Paano hindi babagsak ang piso laban sa dolyar? Meron tayong vice presidente, imbis na makatulong, mas inuna ang paggagala
nanakawan pa. Yeah? Di mas lalong magmahal talaga. Sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Paano hindi tumataas ang pangunahing bilihin? Ang grupo ni Sara Duterte, puro kaguluhan. Yeah? Puro paninira sa administrasyon, imbis na tumulong, sinisira nila. Oo, imbis na maraming investor na papasok sa Pilipinas, ang ginawa nila, ginugulo nila para humina ang ekonomiya, mag-file ng impeachment sa presidente para hindi mapahiya kasi vice president lang daw. Bukod sa impeachment, sisirain nila tapos magsabi kudita. Diba? Tapos paputok sa Senado, kaguluhan sa Senado. Sinong investor magtitiwala niyan? Talagang aalis ang investor kaya nagmamahal ang bilihin. Oo. Pangalawa, imbis na mumura yung ating bilihin, anong ginawa ni Digong nung presidente siya? Napakararing mga illegal na negosyanteng nakapasok sa bansa. Nakita nyo yung mga nahuli ni Kiko Pangilinan? Yung mga sibuyas na smuggling, nakita nyo yun? Yung mga gulay na smuggling, yung mga bigas na smuggling. Kasalanan ni Duterte yun. Bakit? Either Chinese ka, burn, legally burn in the Philippines, or di kaya national, Chinese national ka, ma'am pera, kailangan ko ma'am boto. Politiko ako boto ma'am pera. Donation, kailangan ko ma'am, prangkahan tayo dito. Yan ang sabi ni Digong, di ba? Kita nyo, ilang mga Chinese national na huli ngayon na nagtatrabaho dyan sa mining. Ilang mga Chinese national na pinagawaan ng mga faking birth certificate. Ilang mga Chinese national na ginawaan ng faking passport. Sa Davao, marami yan. Only in the Philippines. Pwede kang magnegosyo kahit foreigner ka. Biruin nyo itong patunay ko kung bakit pinabayaan ni Digong ang Pilipinas. Kuryente natin ngayon napakalaki. Napakamahal ng kuryente. Bakit? 60% ng kuryente sa Pilipinas pagmamayari ng Chinese government. Ngayon ko lang na-realize na paano nagkaroon Chinese government may-ari ng kuryente sa Pilipinas. Kita nyo? Saan ka nakakita? Chinese government. 60% owned by China. Paano yan nangyari? Kung wala ang Maharlika Investment Fund ni Marcos, putang ina, hindi mabawi ang kuryente na yung NGCP na yan. Kita nyo? Ganyan kapabaya si Digong. Ganyan kapabaya. Kuryente sa Pilipinas, 60% pagmamayari ng Chinese government. Paano nangyari yun? May batas tayo sa Pilipinas na kung foreigner ka, hindi ka makapangasawa ng Pinay o Pinoy, bawal kang magnegosyo. Saan ka nakakita? Chinese government. Paano nangyari yun? Continue. Direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Tama! Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap. Marami talagang walang trabaho, puro rally. Ikaw ba naman 500 ka na rally? Oo, walang paki makasuhan, basta may 500. Yung iba nga humiga na sa kalsada, kainit-init. Yung iba nga nagbitbit na ng kabaong, tapos nagbablog na lahat. Videohan na sila lahat doon. Kanina nakita nyo, yung mga supporter ni Duterte hinarang doon sa harap ng Senado ng PNP. Hindi sila makapasok, nilagyan ng barkada. Ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol. Alam nyo, kasalanan ni Duterte yan. Yung lindol, yung El Nino, kasalanan ni Duterte yan. Ayon sa Biblia, pag ang isang lugar niyayanig, nagagalit ang Diyos. Paano hindi magagalit ang Diyos? Kung ang kanilang pinipiling Diyos at ginagawang poon ay si Digong. Biruin ninyo, si Kibuloy na walang kamuang-muang kundi gagapang at aamoy ng pekpek. Ginawa nilang anak ng Diyos. Tapos naniwala sila na, stop! Ipina-stop ko, lindol, stop! Kita nyo yan?
kung hindi ka dumaan sa akin, hindi ka pupunta sa langit. Eh, bakit siya nasa kulungan? Di ba? Kita nyo yan? Kaya niyayanig. Biruin nyo ha. Nung walang lindol, anong sabi ng mga DDS sa Mindanao? Duterte country ang Mindanao. Baluarte ni Digong ang Davao Region. Pero nung nilindol, nasaan si BBM? Nasaan si BBM? Yeah? Ganyan sila. Maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libo-libong pamilyang Pilipino. Hindi ba kayo nagtaka kung bakit ang Mindanao nilindol? Hindi din ba kayo nagtaka kung bakit ang Visayas nilindol? Bakit? Kasi yan yung laging pinupugaran ng mga DDS. Lagi nilang pinagmayabang. Si BBM sa Luzon lang yan sikat. Si Sara, Visayas at Mindanao, suporta kami sa kanya. O napansin nyo, nilindol ang Cebu. Binaha ang Cebu. Binaha ang Davao. Nilindol ang Davao. Nasunogan sa Davao. Paano ba naman kasi kami ay apoy na hindi mapatay. Tang-inang yan. Ayan. Tapos nakita mo yung mga magwiwilga-wilga. Sana lindulin na lang para mamatay na daw si Marcos Bangag. Nilindol. Ano nangyari? Asaan yung mga nagsisigaw-sigaw dyan? Sana lindulin na lang. Diba? Asan yung mga vlogger dyan na nagsisigaw-sigaw? Sana lindulin na lang. Sana lindulin na lang. Diyos ko po. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, Tama. mga kapatid sa Mindanao. Tama. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Tama. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Tama. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Tama. Hindi po pwedeng puro away na lang. Tama. Bilang mga lingkod bayan, hindi po pwedeng puro away na lang. Bakit? Bilang isang senador, nasaan yung constitutional mandate mo, Senator Joel? So ito pakiramdam ko parang susundin na niya yung sinabi ni Kaita ni Escudero. Naalala nyo yung explanation ni Escudero? Nako, parang pare-pareho sila ni Escudero ng statement Continue. agad po natin, dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado. Tama! Para po sa ating mga kababayan. Magtrabaho! Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. Tama! We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation, Tama! at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Tama! Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang Big mga Malaluan, kailangang mga panukalang batas. Lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Tama! Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Tama! Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Tama! Hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, Magpakailanman. sa atin. Bukas po at sa atin magpakailanman. ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Tama! Higit po sa lahat, May tama hindi ka! po tayong maninindigan May para tama sa ka! Diyos at para sa bayan. Tama, Joel! Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Tama, Joel! Amen! Tama, Joel! May tama ka! So ngayon, mga kababayan, ramdam ko yung gagawin ni Joel,
Yan yung tinatawag na constitutional mandate. Ibig sabihin ng constitutional mandate, yun yung kanilang mga pinanumpaan nung sila ay nanalo. Ano ang sabi? Naalala nyo ang sabi, kapag manumpa ka, may hawak kang Biblia? Ako, si Kent Garcia, bilang lingkod bayan, gawin ko ang tungkulin ko bilang isang, halimbawa, senador. Gampanan ko ang aking tungkulin, magserbisyo sa taong bayan, hindi sa ninuman. Di ba ganon yan? May mga ganyan-ganyan sila, di ba? So I am, di ba? Pareho kay PBBM. I am Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Martin Romualdez Marcos Jr., di ba? Ganon, di ba? May mga constitutional mandate. Katulad lamang mga kababayan sa sinabi ni Cheese Escudero. Kung makita ninyo dito mga kababayan, yung sinabi ni Cheese Escudero, ito, pakita natin ha. Ganon din ang sinabi ni Escudero mga kababayan sa interview sa kanya kung bakit niya piniling lumipat, no, kay Gatchalian, no, at bakit hindi siya nanatili doon kay Cayetano. Ito, mga kababayan. Senator Francis Escudero maintains Malacanang had nothing to do with his surprise appearance at the Senate last Wednesday. That led to a quorum of 12. He also denies allegations personal interests led him to attend the June 3 session. In a podcast released over the weekend, Escudero explained he decided to break the deadlock so that the Constitution would no longer be violated. Tama. Escudero, though, is unsure if any more senators will break ranks and join Gatchalian's group. Wala. Para sa akin, ang posisyon ng palasyo, walang kinalaman sa posisyon ng Senado bilang senador. Bakit? Hindi ba masakit sa dibdib na nakita mo nag-adjourn na lang ang Senado ng 3 araw na nandun naman yung mga tao na nagbo-boycott man o protesta diba? man, di ba? Huwag na lang yun, iba na lang. Sir Eduardo Villesa, Sa makikipag-usap sa mga kasamahan ko sa Senado, sa magkabilang panig na dapat ganito, huwag gamitin to, hindi tama to. Galangin ang boto ng mayorya. O naman yun. So, kung tatarin mo, sana dumating sa hindi malayo hinaharap na may makabuo ng 13, sino man yun? Sino man yun Dito ka. Sino man yun? Para, tapos na. Wala nang issue, reklamo o problema. Narinig nyo mga kababayan? Narinig nyo ang sinabi ni Cheese Escudero? Ganun, galangin, no, ang pagboto ng taong bayan sa kanila. Magserbisyo sa bayan. Una, pinapanalo kayo bilang senador ng tao. Hindi kayo pinapanalo ni Cayetano. So, wala dyan kung ano ka, kung Gatchalian Black ka or Cayetano Black. Ang trabahuin mo, ang gawin mo ay yung constitutional mandate mo. 'Di ba? Or sa madaling salita, yung kanilang mga tungkulin. So ngayon, ramdam na natin, mga kababayan, nakita nyo naman po kung ano ang sinabi, 'di ba, ni Joel Villanueva. Sir Villanueva, 'yon. So nakita nyo naman, mga kababayan, mukhang goodbye Cayetano na. Mukhang goodbye Ala na. Hindi nadala sa Bible verse. Tawang-tawa ako mga kababayan. Hindi nadala. Hindi nasaniban ng espiritu mula sa Bible ni Alan, si Joel. Hindi tumalab diring-dire. Kaya tumalo ng bakod. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito alam nyo, hindi lang naman, kahit kayo, tanungin ko kayo, do you think si Sara manalo talaga? Ito, bigyan ko kayo ng example. Alam nyo kung bakit ito si Cheese tumalon, si Joel tatalon, yung dalawang bilyar tatalon? Take note, ayaw kong manghamon. Kasi pag ako pa naman maghamon, walang gilit nangyari, hindi nakauwi Baka maghamon ako ngayon, magigilit ako ng liig pag, 'di ba? Oo. So, ayaw kong pangunahan na ma-convict si Sara. Pero sa napansin nyo ngayon mga kababayan, example ko sa inyo si Juju Binay. Si Juju Binay,
Noong 2016, noong tumakbo itong si Grispo, si Digong, si Marojas at si Binay, putang ina si Binay fly high. Akala mo nakasyabu ng 1 kilo, no? High na high. Oo, ang taas ng lipad ni Binay, putang ina. Nangunguna sa survey. Mayor, congressman, gobernador, local government officials, na kay Binay lahat. Kaya biglang dumating si Digong, wala akong mayor, wala akong barangay captain, wala akong congressman. Si Aimee lang nangutang, binigyan niya ako 10 milyon panggastos. Kita nyo? Mga kababayan, ang taas ni Binay. Nagulat tayo sa sobrang taas ni Binay. Biglang bumaliktad ang kanyang spokesman, si John Beck Remulla. Bumaliktad si John Beck, iniwan si Binay, binulgar lahat ng baho. Yung 50% niyang ratings, naging 35. Tapos nilabas pa ni Coco Pimentel at sino pa, ni Cayetano, itong mga malahasyenda niya sa Batangas. Naalala nyo? Mga kababayan, yung malahasyenda ni Jojo Binay, nako mga kababayan, ultimo pigiri, may aircon na, yung babuyan di aircon. May mga mansyon, may golf course, may mga parang parang yung hardin sa France. Nakita ninyo yung garden na puzzle-puzzle na mahirapan ka lumusot. Ngayon mga kababayan, nung inilabas ito, nung bumaba si John Beck bilang spokesperson, ang ratings niyang 50 naging 35, ratings ni Binay. Tapos inilabas itong mga hacienda, ari-arian ni Binay. Utang ina, yung 35 naging 25. Talo si Binay. Ganyan kay Sara. Kung naalala nyo, si Binay din kauna-unahang nagdeklara na tatakbong presidente noong 2016. Kauna-unahang nagdeklarang tatakbong presidente si Binay, mga kababayan. Ending, lumipas ang ilang oras, ilang buwan, ilang taon, si Binay nabagsak ang ratings. Parang si Sara lang. Napansin niyo si Sara? Dati nangunguna, ngayon umantay na si Tulfo, humabol na si Leni, hindi pa nagdeklara yung dalawa. Mga kababayan, hindi pa nagdeklara yung dalawa, si Sara pa lang yan, pero si Tulfo humabol na, si Leni humabol na. Bakit? Paano hindi siya babagsak ratings niya? Una, pag tinanong mo anong nagawa, wala, nga. Pangalawa, anong issue niya? Confidential fund, AMLAC, DepEd, peking resibo, peking pangalan, ano pa? Pag nanakaw sa confidential fund, bilyon-bilyon ang halaga. Utang ina, mga kababayan, sabihin ko man sa inyo sa hindi. Once na may issue ka sa corruption, mahirapan kang manalo sa mataas na posisyon. Pwede kang manalo bilang senador, bilang mayor, congressman, kasi maraming uto-uto sa mga nasasakupan mo, doon ka. Pero pag sa nasyonal, pag usaping corruption, nga ka. Yan yung isa. Hindi ako political analyst. Pero kung tatakbo kang vice president, president, senador, tapos may issue ka sa corruption, putang ina, di ka mananalo. Maniwala ka sa akin. Hindi ka talaga manalo. Pero tatakbo ka mayor, congressman, mananalo ka kasi sa nasasakupan mo lang yan eh. Siyempre, yung mga nasasakupan mo, gumastos ka lang 2 milyon dun, putang ina, manalo ka na. Pero pagka sa national ka na, hirapan ka. Bakit? Marami kang katunggali eh. At saka lalong-lalo ngayon, yung mga kabataan, ayaw kay Sara. Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, wala na. Bago mag-eleksyon si Sara, makakalimutan na yan. Sabi ko nga sa inyo, yan si Sara, parang white rabbit yan. Ang tumatangkilik yung mga nasa probinsya na lang. Ngayon, hindi naman white rabbit tinatangkilik eh. Milk tea. Milk tea na. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, isa po yan sa rason na kung bakit maraming nagtatalikuran. Kaya isa nga din sa rason na si Joel, si Chis Escudero, bibitaw na sa grupo ni Sara. Bakit? Hindi nyo ba na, bigyan ko kayo ng example kung si Sara may amor pa. Wala nang amor yan. Una, noong 2025 midterm election, meron silang binuong pangalan na Duterte. Duterte. Yung 10 senador. Sa 10 senador, ilan pumasok? 2.
Si Bongo lang at si Bato. Sa Duterte. Kung malakas, ba't hindi na panalo lahat? Di ba? Yung congressman sa Antipolo, itinaas pa ni Topacio, talo. Pumunta siya ng Maynila, siniraan niya si Abante, sabi niya, bleh, gumaganon, bleh. Nanalo ba yung manok niya? Talo. Pumunta ng District 3, si Joel Chua, nanalo ba ang manok niya? Talo. Pumunta ng Batangas, si Luistro, siniraan, nanalo ba yung manok niya? Talo. Akala ko ba malakas? Pag nag-rally-rally nga, hindi nga umabot 1,000 eh. Kita nyo? Kita nyo yan? Alam nyo, yung mga supporter ni Sara, dadami lang yan kapag may iglesia ni Kristong kasama. Pag walang iglesia ni Kristong kasama, putang ina, hindi nga aabot 100 eh, nabibilang mo nga eh. 'Di ba? Dadami lang yan sila kasi nga nakamotor. Brum, 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 pipip. Do, ni. Do, ni. Ngayon eh, brum, 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 pipip. Funded by Mike Defensor. Libre gasolina. Pag gusto niya, full tank. Sumama lang kayo. Ikot-ikot. Rally. 'Di ba? Pero pag bilangin mo ilang tao, nga. Sabi ko sa inyo, kaya isa yan sa rason, mga kababayan, nag-aatrasan ang mga supporter nila. Nakita nyo naman sa Zamboanga del Sur, yung pamilya doon, gobernador, congressman, mayor, lahat umalis na. Yan, nakita nyo? Sino nakapanood doon sa balita? Kaya ito ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Isa yan sa rason na si Joel, nakaramdam na si Joel. Mga kababayan, nakaramdam na si Joel. Kaya nga bibitaw yan eh. Si Chis Escudero nakaramdam na nga din eh.